Aaminin ko, dumaan ako sa Davao, eksakto nung araw na yon. Andun ako sa Davao at ako'y nasinda kasi ang dami-daming SWAT, CIDG sa airport, isang katerba, yung mga SAF batalyon. Nakita ko yung dalawa, tatlo ba na PNP helicopter. So, yun po yung pag-uusapan natin ngayon mga pre, ano? Kasi sa mismong, sa mismong raid po, no? Diyan sa Kingdom ni Kibuloy. Oo. Ay, ang tanong, bakit nasakto pa talaga nandun si Amy Duterte? Sorry. Oo, Amy Marcos pala. Akala ko kasi Duterte na apelyido nito eh. Oo. Bakit nandun siya sa mismong raid? Ang duda ng karamihan, no? Bakit nalaman ng mga supporter ni Kibuloy, okay, na merong raid sa araw na yon? Sino yung nag-tip o nagsumbong? Oh, 'di ba? Alam naman natin ito si Amy Duterte. Amy Duterte tuloy. Amy Marcos. Kasi ang tingin ko dito Duterte na eh. Kasi alam naman natin si Amy Marcos mga pre na ito ay kumakampi po no sa mga Duterte at wala siyang pakialam sa kanyang kapatid no na si PBBM. Oo, talagang alam naman natin na ang pastor na to may kasalanan, 'di ba? At kasi kung wala kang kasalanan, bakit magtatago ka sa batas? Okay? Ang pagtatago po sa batas, sign of guilt 'yan. Oo, may 3 ka ng warrant of arrest, 'di ba? Tapos nakakagulat lang kasi bakit nandoon na ito si Amy Marcos sa Davao? 'Di ba? At ang sinasabi ng karamihan, ito daw po si Amy Marcos, di umano yung nag nagsumbong na may raid. So yun po yung bibigyan natin ng reaction ngayon mga pre. Anyway, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaction ngayon, and syempre kung bago pa lang dito sa ating munting YouTube channel, and please like, share, and subscribe para naman maging updated ka sa mga uploads natin. Syempre, shoutout po sa mga silent viewers natin dyan sa BPM Squad, mega love, shout out! So yun na nga mga pre, no? Yun, bibigyan natin ng reaction to itong kay Sara Duterte at kay Amy Marcos, no? Mamaya manggigigil kayo kasi parang ang dating dito hindi parang talaga, no? Hindi parang talagang dinedepensahan niya yung Pogo, no? Alam naman natin na ang Pogo salot sa bansang ito, no? So talagang tudo depensa itong Amy Marcos na to. No, so tuloy-tuloy na natin 'to mga pre, no? Bigyan natin ng reaksyon. Okay? Aaminin ko, dumaan ako. Aaminin ko. Okay. Pasensya ka no kung nakat ko kayo, nakat. Pasensya na kasi may gusto lang akong sabihin, no? Bago natin ito ituloy-tuloy. Tandaan po natin na ang sinungaling, hindi po 'yan aamin sa kanyang kasinungalingan. Lalo na't kung wala namang wala naman talagang nakakita, hindi po 'yan aamin. Pero ang sabi niya dito, aaminin ko. Sus, Ginoo ko, Amy Marcos. Aaminin ko, dumaan ako sa Davao, eksakto nung araw na yon. Andun ako sa Davao at ako'y nasinda kasi ang dami-daming SWAT, CIDG sa airport, isang katerba, yung mga SAF batalyon. Nakita ko yung dalawa, tatlo ba na PNP helicopter, may kasama pang drone, may mga sniper pa sa tuktok ng mga building. Ako'y natakot. Okay, cut muna natin dyan. Natakot daw po si Amy Marcos. Bakit may mga sniper? Ba't maraming staff doon, maraming nandun sa Davao, no? Bakit? Kasi nga, ito si Kibuloy mga pre, kung naalala nyo, yung niyan, yung mga miyembro, nag-post po ng mga baril. Hawak-hawak silang baril, naka-uniforme pa sila. Diba? At sabi doon sa post ng mga miyembro ni Kibuloy, dadanak daw yung dugo. Diba? So, nagyabang. Nung nasili po ni Senator Risa Hontiveros yung post na yon, binura po nila. Kaya kung mapapansin natin, yung ating kapulisan, no, nag-iingat lang din po. 'Di ba? Kaya mapapansin niyo, ang dami nila diyan sa Davao nung may raid diyan, no? Ang dami nila kasi ano po 'yan, nag-iingat din sila kasi may banta yung yung grupo ni Kibuloy.
Di ba? Kaya nga mapapatanong ako, ganito ba yung pastor? May private army? Oo, ano bang klaseng pastor ito? Kasi si Jesucristo nga mga pre. Nagpahuli nga yan eh. Wala namang private army si Jesucristo. At si Jesus Christ, nung uhulihin na po siya, hindi po siya nagtago. Diba? Hindi po siya nagtago dun sa huhuli sa kanya. Pero bakit ito si Kibuloy nagtatago? Oo. Naduwag ka ba, Kibuloy? Ano nangyari sa'yo? Tapos yung pag-aari ni Kibuloy, gusto ikiski sa pag-aari ng iba. Manyakis talaga. Kapag naiisip ko yan, lahat po ng tao may kamanyakan na, tandaan po natin yan. Pero gamitin ninyo sa asawa ninyo, kamanyakan ninyo. Wag sa mga pastoral ninyo, tapos mga minor pa. Sabi nila, hindi naman daw guilty si Kibuloy. Hindi pa nga daw nahatulan eh. Bakit hindi niya sagutin yung mga kinaso sa kanya? Bakit pinagtataguan niya? Bakit niya tinatakasan? Ayun yung tanong. Talaga naman, kakabahan ka ng todo at yung Davao City naging pawang war zone. Kakabahan ka talaga. May kilala ako, kinabahan. Dahil siya yung nagsabi na, oy, may paparating dyan. Siyempre kakabahan ka pag ikaw yung nagsumbong. May kilala ako niyan. Kung sino. Oy, may paparating dyan, i-raid kayo. Siyempre, nandyan na yung kapulisan. Kakabahan ka talaga. Diba? May kilala ako niyan. Bakit naman nagkaganon? Kinailangan ba talaga yon? Isa pa yon, yung mga abogado, kailangan pag-usapan. Ito. Balik natin kaunti. Yung tanong niya, sasagutin natin. Senador ka, wala kang alam? Pambihira ka naman. Bumaba ka na dyan sa pagka-senador mo. Wala talagang kwenta yung ganyan, senador. Ako tama pang drone. May mga sniper pa sa tuktok ng mga building. Ako'y natakot. Talaga naman, kakabahan ka ng todo. At yung Davao City naging pawang war zone. Bakit naman nagkaganon? Kinailangan ba talaga yon? Okay, ba't daw nagkaganon? Kinakailangan pa ba daw talaga yon? Natural, tinuturing ng pugante si Kibuloy. Tapos nagbabanta pa yung taga Davao. Hindi man po lahat lalo na yung mga miyembro ni Kibuloy. Tingnan mo, gano'ng ka-resibo. Yung mga SAF dyan, sinakta nila. Diba? Pag nasaktan sila, siyempre, tinutulak yung mga pulis. Lalaban, mga kababaeng tao. Lalaban, yan ba yung tinuro sa inyo ni Kibuloy? Tapos pag natulak sila ng pulis, sisigaw, nasa na ang human rights? Nung panahon ni Digong, kinakalaban ninyo yung human rights. Ngayon, hahanapin nyo? Bakit daw nagkaganon? Anong klase kang Marcos, anong klase kang senador? Bakit ka nanalo kung wala kang alam? Magtatanong ka, bakit nagkaganon? Alangan, magsiserve ng warrant, 3 pulis, 4 na pulis lang, 5 pulis. Ang dami-dami nga niyang membro ni Kibuloy dyan, na nakaharang. Mamaya, kung 5 pulis lang ipadala dyan, baka walang matira dyan, baka patay na, mabugbog pa. Diba? Kasi nga, nagpo-post yung mga miyembro ni Kibuloy ng mga barel. Pinapakita sa social media. Siyempre, kung ako yung Pangulo, hindi ko hayaang mamatay yung kapulisan ko. Hindi. Magpapadala ako ng kahit 10 batalyon pa dyan. Pahuli lang yung lintik na pastor na yan. Klaseng to? Ang klaseng senador to. Isa pa yon, yung mga abogado, kailangan pag-usapan. Ang balita ko, may warrant of arrest, pero walang search warrant. Tamo? Senador ka? Nakikibalita ka lang, nakikichismis ka, pero hindi mo talaga inalam. Tamo, ang balita mo, may warrant of arrest lang, pero walang search warrant. Nakichismis ka lang. Buti pa ako, alam ko may search warrant. Hindi nga ako senador eh. Pero alam ko may search warrant. May warrant of arrest, may search warrant pa, 2 papel.
Tapos ikaw 50-50 ka, hindi ka sigurado. Sus, Ginoo ko, Amy Marcos! Anong nangyayari sa'yo? Ay, nako. So maraming nagtatanong. Alam ko naman na siguro, tulad ng sinabi ni Presidente Duterte, kaya naman na Uy, hindi na presidente yan. Kapatid mo yung presidente, tapos kinakahiya mo pa. Anyari sa'yo? ang ating mga miyembro ng SMNI na ipaglaban ang kanilang karapatan sa korte, wag nang idaan sa pananakot at sa karahasan. So, ang ginagawa pala ng Aaminin ang ginagawa pala ng administrasyon, pananakot ba yun? Pananakot ba yun? Ngayon, kung sasabihin mong idaan sa korte, dinaan nga sa korte. Kaya nilabasan nga ng warranty dahil hindi nagpakita eh. Oh, nilabasan ng warranty, hindi nagpakita. Dinaan sa korte. May Senado, may korte pa. Dinaan sa legal. Oh, sa korte, legal yan. Oh, dinaan sa legal. Ba't hindi nagpakita? Nagtatago. Ano ba talaga, Amy Marcos? Senador ka ba? Senador ka ba? Ano nangyari sa'yo? Ba't ganyan ka mag-isip? Dinaan na nga sa korte! Gigigil ako eh. Nanggigigil ako ba? Kinikilig yung itlog ko dito. Mariusip naman. Ganito na ba mag-isip itong mga, hindi ko naman nilalahat pero ganito ba mag-isip itong senador na to? Ako na yung nahihiya sa'yo, Amy Marcos. Kaya lahat ng pro-China, lahat ng maka-Duterte, okay? Lahat ng bababoy sa administrasyon ngayon, hindi ko talaga ibubuto yan. Yan, yung may papangangako ko. Ito, bigyan natin ng reaction itong isa niyang video, mga pre. nakikinig naman ako sa PAGCOR at sa ating pamahalaan na kumikita ang Pilipinas dyan. Okay, pero hanggang hindi natin maisaayos, ang akin isuspinde muna. Ayusin muna. Imbes na agarang ban, suspensyon sa Philippine Offshore Gaming Operator o POGO ang rekomendasyon ni Senator Amy Marcos. Imbes na ibaban na yung POGO, ang rekomendasyon niya ay suspinde lang daw muna. Lalo tayong ipapahamak nito. Itong ganitong klaseng senador. Bakit ganun ka mag-isip? Alam naman natin itong POGO, yung nag-ooperate dito, mga chikwa eh. Ito si Amy Marcos, maka-China po ito. Papahamak tayo. Diba? Sa POGO, may mga illegal na gawa dyan. May mga love scam. Ano pa ba? Marami po, 'di ba? Tapos tayo yung mabibiktima, lalo ng mga mahihirap. Mabibiktima po niyan. Money laundering, 'di ba? Diyan yung operasyon. Tapos magulat na lang tayo, may mga website po ng gobyerno na nahahack. Mga Chinese yung naghahack na nandiyan sa POGO nagtatrabaho. May love scam, may task scam. Marami pang iba. May mga nakakarating pang nababasa tayo dyan sa comment section na may underground sila. At doon daw ginagawa yung operasyon ng droga. 'Di ba? Pero issue ito sa bansang ito eh. Itong POGO na to eh. Kaya dapat, iban talaga to. Hindi, kulang yung suspension eh. Kasi yung suspension, makakabalik pa sila. Kompleto na yung ebidensya, na lumalabag sila sa batas ng bansang ito. Ay, sus, Ginoo ko, Marcos. Amy Marcos. Naligaw ka ng nalandas. Kahit magbago ka, nako, alam ko na, yung ugali mo, never na talaga. Sa gitna ng panawagan ng kanyang ilang kasamahan na ipagbawal na ito sa Pilipinas. Para sa presidential sister, dapat ihayag ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ang plano nito para ayusin ang mga POGO sakaling hindi talaga kayang ituwid ang mga POGO sa kanilang kanya paalisin ang mga ito sa bansa.
kinukumbida namin si Chairman Altenco, total barkada naman yan, na ipaliwanag sa atin, sa Senado, sa Kongreso, at sa buong mamayan, kung ano talaga yung mga bagong patakaran dyan sa Pogo. Ako, hindi ako tutol sa Pogo o sa anumang mapapagkakitaan ng Pilipino. Pero sa kabila nun, hindi naman tama itong mga pangyayari. Pag-aralan natin maigi, alamin natin. Mapapagkitaan ng mga Pilipino o pinagkakakitaan ng mga Pilipino. Hindi lang pinagkakakitaan, niluluko pa yung mga Pilipino. Totoo naman. Kumikita naman yung gobyerno sa Pogo. Wala naman sanang problema yung Pogo. Ang problema kasi sa Pogo, may mga illegal dyan. Pagsabihin nyo nga, ito, napipiko na ako dito eh. Kung ano yung kailangan baguhin. Ay, may Marcos, pagsabihan nyo yan ha. Umiinit na yung paa ko dyan. At kung kakayanin, ituloy. Sisipain ko talaga yung saging dito sa lugar namin. Dito ko na lang ibuhos yung galit ko. Ganun na lang siguro. On the other hand, kung lumabas na talagang hindi natin kaya i-regulate, katulad nung nangyari sa Isabong, ihinto na yan sa lalong madaling panahon. Hindi na rin ikinagulat ng senadora ang impormasyong may kinalaman ang mga politiko at umano'y mga sindikato sa mga ahensya ng gobyerno sa operasyon ng mga Pogo. Siguradong kasabot din yung lokal, mahirap talaga yan kasi eto nga, baka nagpapaspasan ng lahat at may election next year, katakot-takot na fundraising, hindi naman magandang pakinggan na may Pogo politician. Kung ganito kagulo at kung sino-sino na ang pumapasok. Yan ang masasabi mo kay Alice Guo. Nakakatakot daw. Nakokorap na lahat ng opisyal at lahat ng ahensya ng gobyerno, itigil na muna yan. Itigil muna, isuspend at nasisira ang magandang pangalan ng Pilipinas, nasisira ang... O yun naman pala eh, nasisira naman pala yung magandang pangalan ng Pilipinas dahil sa Pugo eh. Ba't suspension lang yung gusto mo? Ba't hindi na natin iban yung Pugo? Hindi nyo na ipaban? Ba't suspension lang? Eh alam mo naman pala eh, na nasisira yung Pilipinas dahil dyan eh. Tapos suspension lang yung ipapataw mo. Ginoo ko. Ako, pasensya na ha. Talagang, umakyat yung white blood cells ko sa utak. Yung red blood cells, naiwan ko. Hindi naman umakyat. Ayun naman talaga eh. Ang katahimikan dito sa atin at nagiging kanlungan tayo ng mga kriminal. Hindi naman tama yun. Sa ngayon, hindi pa niya nakakausap ng presidential sister si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tungkol sa issue. Kasabay ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan, muling nanawagan ang ilang mambabatas kay Pangulong Marcos Jr. na manindigan na sa issue ng Pogo at tuluyan na itong paalisin sa bansa. Para kay Senator Joel Villanueva, dapat ipagdiwang ang Araw ng Kalayaan sa pamamagitan ng pagpapalaya sa bansa mula sa sugal at mga kaakibat itong masamang epekto. Wala rin anyang pinagbago ang mga problema sa mga Pogo magmula pa taong 2016. Nanawagan ang mambabatas sa kanyang mga kapwa senador na suportahan ang nakabimbing committee report na nagre-rekomenda ng Pogo ban sa bansa at umaasang maisasalang na ito sa plenaryo sa lalong madaling panahon. Jorge Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming... Yun, ang hirap kasi niya na mabubuhay tayo sa sugal. Although yung sugal, nandyan na yan, hindi na mapipigilan yan. Pero kung manghihimasok pa yung ibang bansa para ng sugal dito, kumbaga, may mga, tandaan nyo, may mga anak tayo, mga minor, at may mga apo tayo. Siyempre, nag-scroll sila sa social media ngayon. Nakita nila yan, may mga nagpo-promote ng sugal, katulad nila Wamos. Yung mga ibang social media influencer dyan, nagpo-promote ng sugal. May inspire. Siyempre, may mga kanya-kanyang iniidolo yan. Diba? Ay, idol ko si Wamos, idol ko ito. Ay, nag-promote ng sugal. Sige, magsusugal din ako. Diba ganun yun? So, hindi maganda yun. Although, yung sugal, di na mapigilan yan. Pero kung ibang lahi naman yung magpapasok dito para sa mga sugal-sugal na yan, wag na siguro. May sugal na nga dito sa ating bansa, dadagdagan pa natin. Tapos ang magmamanage, ibang lahi. Ha? Wag na. Tingnan niyo yan si Wamos, oh. Ang daming buhay na nasira niyan dahil sa sugal. Diba? Yung iba, binenta yung kalabaw. Binenta yung kalabaw. Dahil pinampusta lang dun sa pinupromote nilang sugal. Diba? Ang iba, nagsasabi na, bibigyan kita ng ganito, mag-register ka lang dito. Tapos, kunyari na nanalo sila. Pero hindi po totoo yun. Oo. Kayo po yung talo. Hindi po totoo yun. Maniwala po kayo sa akin. Yung mga sugal-sugal na yan, imbis nagaganda yung pamilya nyo, karamihan dyan, daming naghiwalay. Dahil sa mga sugal-sugal na yan. No, kaya dapat yung Pugo, iban na. Siguro, sabi ko nga, hindi nga natin mapipigilan yung sugal na yan. Pero,
kampante na lang tayo kung ano yung sugal na meron dito sa ating bansa. 'Di ba? Kasi pati sa social media ngayon kumakalat 'yan eh. Oh. 'Di ba? So, yun po, no, bigyan natin ito ng reaksyon itong sinabi ni Sara Duterte, babasahin ko na lang po sa inyo ha. Ayan, sabi ni Sara Duterte dito, okay, nag-react siya patungkol dito sa yun nga, yung raid sa Davao patungkol kay Kibuloy. Sabi niya dito, kung mag-implement taog mga arrest warrants, search warrants, let us make sure that we respect the innocent civilians, okay? The ordinary citizens, especially ang mga bata. Okay? Okay, dapat daw may respeto daw sa mga innocent civilian. Dapat daw ganun. Especially ang mga bata. Ang tanong dito, Sara Duterte, okay? Noong panahon ng tatay mo na si Digong, bakit may mga batang namamatay? May 16 years old, may 17 years old, daming namatay. Dahil nanlaban daw. 'Di ba? Kaya nga yung mga namatayan na nanay at tatay, galit na galit po sa mga Duterte ngayon. Naintindihan ko po sila kasi buhay yun eh. 'Di ba? Buhay po yun. May kulungan naman tayo, may batas naman tayo. 'Di ba? Gamitin natin yung batas. Hindi yung ilalagay yung batas sa kamay. 'Di ba? Tapos sasabihin mo, respeto. Gagamitin mo pa yung mga bata. Huwag mo nang gamitin yung mga bata, Sara Duterte. Kasi sa inyo mismo, sa inyong pamilya, hindi ko makita yung salitang respeto. Sa tatay mo mismo, hindi ko makita yung salitang respeto. Kaya wag mong idama yung kabataan dahil yung tatay mo na minura-mura yung Pangulo, maraming kabataang nakapanood nun. Nirespeto nyo ba? Yung mga kabataan? Hindi. Diba? Maasan yung respeto? Sa mga inosenteng sibilyan dyan, sa Davao, ang daming nakapanood ng live ninyo dyan sa pagbanat ninyo sa Pangulo. Kasi may tinatawag kayong prayer rally, peace rally. Peace rally o prayer rally? Tapos minumura ninyo yung Pangulo? May prayer na pala ngayong minumura yung Pangulo. Ako nagmumura din ako, pero hindi sa ganung paraan. 'Di ba? Na idadamay mo yung prayer niyo, pero nagpe-prayer kayo sa kay Satanas? Sa demonyo kayo nagpe-prayer, ganon. Gagamitin mo pa yung kabataan, Sara Duterte, para kampihan ka. Wag naman ganon. Ang kapal ng pagmumukha mo. Ang kapal-kapal talaga ng pagmumukha mo, Sara Duterte. Respeto daw sa mga inosenteng sibilyan at sa mga kabataan. Hindi ko makita yan sa inyo. Tapos, pre-rally kayo dyan sa Davao. Pre-rally kayo dyan, peace rally kayo. Umattend ka pa dun eh. 'Di ba? Sinuportahan mo pa yung pagmumura ng Pangulo, ni Digong sa Pangulo. Asan yung peace rally doon? Asan yung respeto doon sa mga kabataan at mga inosenteng sibilyan? Nakita ko doon sa video, may mga kabataang nanonood, mga minor. Asan yung respeto doon? Sige nga, Sara Duterte. Sagutin mo yung sinasabi ko sa'yo. Asan yung respeto ngayon dyan? Di ko maramdaman eh, puro lang kayong salita eh. Bago nyo sana sabihin yan, isipin nyo muna, ay, mababalikan kaya ako nito? Sa mga sinasabi ko, hindi ka kinilabutan? Sa mga sinasabi mo, Sara Duterte? Sus, Ginoo ko na unsa naman yung tawhanan eh. Ito pa, sabi niya, because ka nang, magtagalog ka na lang, magbisaya ka na lang. Hindi mo kaya mag-English, mag-itok-itok ka lang, itok-itok-itok. Hindi naman ako sa nanlalait kasi di naman ako magaling sa English. But, nakapag-but po. Pero, hindi ako itok-itok. Diba? Because ka ng trauma sa ingon ana, kagubot sa pag-implement lang sa simpleng warrant of arrest, wala takay balo unsay epekto ana. So, ang trauma sa kagubot, ibig sabihin ng kagubot, kaguluhan. Trauma ng kaguluhan. O sino yung sinuntok mo dyan sa Davao? Nung matagal na yun eh.
Sino yung sinuntok mo? Sabi mo, alik diri, tapos sinuntok mo. Sino yon? Di ba gubot yun? Di ba gulo yun? Tapos ang nakapaligid sa'yo, kabataan? Ha? Kabataan yung nakapaligid sa'yo. Di ba gubot yun? Ang daming na-trauma nun. Na mga bata. Ay, ganyan pala si Sara Duterte. Katakot pala siya. Pasalamat ka, hindi ka pinatulan ng lalaki. Kasi kung pumato lang yun sa'yo, kawawa ka. Diba? So, yun po, ito si Sara Duterte, hindi na po ito nakakapag-isip ng tama. Mali-mali na yung mga sinasabi. Hindi na, yung mga sinasabi niya dyan, hindi niya iniisip na gawain nila noon. Oo. Ang presidente ng Pilipinas na si PBBM, okay? Legal po ang mga ginagawa niyan. Nagpadala ng 2 batalyon sa Davao, pinuntahan yung kingdom ni Kibuloy. Pero legal po. May dala silang papel, search warrant at warrant of arrest. O may search warrant, natural kung may search warrant, dapat papasukin mo yan. Pero hinaharang ng mga kampo ninyo. Kampo ni Kibuloy ng mga demonyo. Diba? Hinaharang. Ayan tuloy, may naapakan sa muka, tapos sisigaw, asa na yung human rights? Sabi ng human rights, bahala kayo dyan. Noon, kinakalaban nyo kami. Ngayon, hahanapin nyo kami. Totoo po yan, ha. Nung panahon ni Digong, kalaban po nila ang human rights. Diba? Kasi, ang human rights, gumagalaw po. Diba? Kasi, buong bansa, may namatay sa Mindanao, may namatay sa Visayas, Metro Manila. Diba? May batas naman tayo. Pero yung mga sinasabi niyong tulak, okay, kasi sabi niyo nanlaban, sinasabi, imposible namang manlaban lahat. Ang dami-daming namatay. Pag upo ni Digong, nanlaban lahat. Kalukuhan yan. Dapat binibigyan yun ng yun. Kasuhan nyo lang. May batas nga eh. Diba? O dapat may body cam kayo. Pag may operation kayo, may body cam kayo dapat. O. Eh bakit wala? Para maiwasan ninyo yung ebidensya. Kasi ebidensya yun eh. Pag pinatay mo yung tao, tapos may body cam, kawawa kang pulis ka. Pero syempre, dahil wala kang body cam, kahit tadtarin mo ng bala yan, sabihin mo lang ng laban, panalo ka pa rin na pulis. Anong sabi ni Bitag? Pag tinanggalan kita ng camera, pinatayan kita ng camera, kawawa ka. Parang ganun kung iintindihin natin. Pero pag may camera, safe ka. Nagigets nyo ba yun? Yung sinasabi ko dito. Diba? So, yun po yun mga pre, at least nabigyan po natin ng counter reaction. Itong sinasabi po dito ni Itok-Itok. Okay, bago po yan, sasabihin ko po sa inyo, ako po noon, maka-Duterte po ako. Okay, sumusuporta po ako sa Duterte. Lahat po nang nakaupo, kahit sino pa yan, sumusuporta po ako. Ang kaso nga lang, nadismaya po ako dahil pagbaba ni Duterte ang ingay. Imbis na magkaisa para umunlad yung bansa, ang ginagawa niya, binabanatan po ang Pangulo, binabanatan ng administrasyon. Di ba? Parang lang, yung lata na walang laman, bakbak ng bakbak. Sasabihing adik yung Pangulo, bangag yung Pangulo, pero wala silang mapatunayan na ebidensya na talagang nagdodroga yung Pangulo. Wala! Hanggang sabi lang sila na bangag, ganito. May pulburon video daw. Hanggang ngayon, walang nailabas. Sabi ko nga sa inyo, kampihan po natin yung katotohanan. Doon lang po tayo sa tama. Iduluhin po natin ang gumagawa ng tama. Iduluhin po natin. At alam ko, maraming nagrereklamo, mataas na daw yung kilo ng bigas. Pero tandaan nyo, sa panahon pa ni Digong, mataas na yung bigas. Okay? At ngayon, ang Pangulo natin, hindi naman pwedeng madaliin yung pagbagsak ng bigas. Unti-unti po yan. Diba? Hindi naman pwede, pag upo ko ngayon, 1 buwan pa lang, maging 20 na yung bigas. At tandaan po natin, hindi po pangako yun. Okay? Magkaiba po ang pangako sa pangarap. Okay? So, ayan, at least nabigyan po natin ito ng counter reaction mga pre. Ayan Mega love shoutout po sa BPM Squad. Ayan shoutout po sa inyong lahat. Siyempre, meron po akong Facebook page mga pre. Sana po inyong suportahan ang ating Facebook page na Ballpoint Man 2.0.
And share po natin ang video na to. Like this video mga pre. Okay? At para updated po kayo, and ring the notification bell para updated po kayo sa mga uploads natin araw-araw. Okay? Kasi dito sa main channel ko, halo-halo po yung content ko dito. Second channel ko naman, Ballpoint Man 2.0. Okay, so yun mga pre. Ganito lang muna yung ating video ngayon. Ingat po kayo palagi. Bye-bye and God bless.